Sa unang araw ng kanyang opisyal na trabaho bilang bagong ombudsman, nais unahin ni dating DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang review sa umiiral na SALN policy sa bansa. Sa susunod na linggo, nakatakda raw siyang maglabas ng bagong memorandum para baliktarin ang SALN access restrictions na ipinatupad ng dating ombudsman sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Narito ang detalye. 3 araw pa lamang ang nakalilipas mula nang maitalaga si dating Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman ng bansa. Habang tututukan niya ang issue at aligasyon ng korupsyon sa mga opisyal ng gobyerno, unang hakbang niya ngayon ay ang pagluluwag sa mga restrictions pagdating sa access ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga public officials. Sa isang press briefing, kinumpirma ni Remulla na nakatakda siyang maglabas sa ika-15 ng Oktubre ng memorandum para gawing bukas sa publiko ang SALN ng mga government officials. Desidido raw ang bagong ombudsman na gawing ganap na bukas sa publiko ang opisina nito at sisimulan ito sa pag-review sa umiiral na SALN policy. Sa ilalim ng mandato ng Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, obligado ang mga opisyal ng pamahalaan na magsumite ng summary ng kanilang assets at properties na siyang ginagamit upang mamonitor ang kanilang yaman. Sa bisa rin ng parehong batas, accessible o bukas dapat sa media at public monitoring ang SALN ng mga opisyal. Ngunit noong 2020, nilimitahan ni Ombudsman Samuel Martires ang public access sa SALN at itinigil din ang lifestyle checks na isinasagawa ng Office of the Ombudsman. Naitalaga si Martires sa pwesto noong 2018 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagtapos ang termino nitong Hulyo 2025. Ang lifestyle checks ng Office of the Ombudsman, ibabalik na raw ni Remulla at nangakong maging sila ay kasama rito. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.